Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Maganda po tatalakayin natin, no? Mahigit 150 katao, 150,000 dumalo po sa araw ng Davao at celebration din po ng birthday ni Tatay Digong. Palakpakan naman natin. Buhay kayo dyan. Yung mga taga Davao at yung mga hindi taga Davao na dumayo po sa Davao. Ang daming personalidad. Mga nakita po natin doon si Vic Rodriguez, nariyan din po si Meow Meow, Congressman Kiko Barsaga, nariyan din si Libiste, nariyan siyempre yung mga Duterte, pangunguna ng ating mahal na presidente for 2028. At ang saya, ang daming tao. Ayan ba ang hindi po apektado. Alam niyo po, naawa na po ako rito sa mga anti-Duterte kasi sila po busy-busy sa pangungumbinsi, ah, na tama yung ginagawa nila sa impeachment. Pero si VP Sara tuloy-tuloy po na nagpapakilala na siya po ang susunod na presidente ng Pilipinas. Maraming salamat kay Josel Alvarez na nagbigay sa atin ng $499. Thank you very much po. Lagi pong una si VP Sara sa kanyang mga kalaban. Kumbaga sa chess, mga kapatid, parang si Tatay Digong 'to. Yung mga kalaban niya ano lang, national master lang. Si VP Sara po, grandmaster at hindi lang po grandmaster, super grandmaster 'no. Iba pa rin po yung kategorya ng mga super grandmaster. Ibig sabihin, advance po ng 10, 10 moves si VP Sara. Iwan na po, eh. Ah, ang dami na po nilang sinasagot, hanggang pagsagot lang po sila. Samantalang si VP Sara po, kung mapapansin niyo, unti-unti niya na napapakilala yung kanyang senatorial slate. At kanina po natuwa po ako. Natuwa po ako kanina dahil yung yakapan po ni VP Sara at ni Baste at tuluyan na pong dineklara ni Baste na ang kanya pong 2028 presidente ay walang iba kundi si VP Sara. Ang ganda po, no? Yung hiyawan ng mga tao, alam niyo po, kung meron pong mas malakas na hiyawan ng mga tao, sa mga nadaluhan ko po, hindi lang po sa Davao, maski po sa iba't ibang lugar. Yung Baste po, naku po, kung tilian yan, alam niyo po sa ano, alam namin 'pag nariyan na si Tatay Digong halimbawa may mga ano yan, eh, may mga kumbaga hindi mo pa nakikita si Tatay Digong, alam mo na siya na yung magsasalita. Kasi tutugtog na si Freddy Aguilar. "Ikaw ang pag-asa," 'di ba? 'Yun, 'pag narinig namin 'yun, naghihiyawan ng mga tao, wala pa si Tatay Digong sa stage. Ibig sabihin nun na siya na yung susunod na magsasalita o kaya dumating na siya sa stage, 'yan. Si Baste naman po alam na rin namin na nariyan na po si Baste 'pag naghiyawan po yung mga kababaihan. Ganyan po kalupit yung ano, yung 'pag may biglang, tilian na, si Baste na 'yan. Kasi mahirap 'pag nagko-cover ka, eh. Ah, tsambahan. Wala po tayong gano'n, wala po tayong advance notification. Di ko po alam kung papaano ginagawa yun na kayo. Okey, sa madaling salita mga kapatid, nakakatuwa na talagang, ah, yung celebration 'no, yung ginagawa nila, hindi po nalulungkot dahil nakakulong pa rin si Tatay Digong. Talagang laban, laban ng mga Duterte. Yan po yung masarap, eh, 'no, yung minsan minsan sa dami ng minsan nadadala rin tayo, 'di ba? Kasi mga tao lang tayo, eh.
Nadadala tayo na lahat ng media binabalita, yung paninira kay VP Sara. Pero 'pag nakita niyo po sa aktuwal yung mga tao, kung gaano po sila kabilib kay Tatay Digong, minsan kino-question mo na rin yung sarili mo, eh, 'no? Bakit gano'n? Bakit wala ba talaga kaming silbi mga vlogger ni Duterte? Bakit yung pala mo, putya sa media lang pala, sa traditional media, sa mga bayarang media, sa mga medyang nakakatanggap lang maleta lang pala yan. Pero sa mga taong bayan, number 1 pa rin po ang mga Duterte. Iyan po. Huwag kayong mag-alala, yung mga nagtatampo po ng kapapasok lang, huwag kayong mag-alala kasi kasi simula pa lang po natin. Wala pa po kayong nalagpasan. Pag-uusapan rin po natin, eto po siguro, wala na po sa mga vlogger na nagbibigay ng update 'no. Update din po diyan sa nagaganap diyan sa, giyera sa pagitan po ng Iran versus USA and, Israel. Dapat aware din po tayo ng mga kaganapan 'no, para po dito talaga sa Badong Aratiles kumpleto. May national, may international, madaling unawain, naiintindihan, hindi patalino epek, pero maraming matututunan. Marami kayong malalaman. Hindi po tayo panay mga patawang ewan. Okay, yan po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Ah, wag din pong kalimutan mag-likes. Kasi hindi po kayo nagla-likes. Pagpasok likes agad. Okay. Unahin na po natin para tuloy-tuloy na po tayo sa mga Duterte. Unahin na po natin 'tong, mga update. Hindi naman natin i-di-discuss ng mahabaan. Update po sa latest po sa Iranian war. Ito po yung mga pinaka naganap ngayon 'no, yung mga latest. Recent military development, umentra na po yung mga Houthi. So nagkaroon na po ng opisyal na kakampi ang Iran, 'no? Kasi po ito po ay, giyera sa pagitan ng Iran versus US combined with Israel. Ngayon po may umentra ng bago, ito po yung mga Yemeni Houthi Houthi rebels 'no, na naka-base po sa Yemen ay opisyal na pong lumahok 'no, ngayong araw na 'to. At pagkadeklara po nila na sila ay makikilahok sa digmaan, kakampi ng Iran ay, ano po kaagad sila 'no, nagpaulan kaagad ng mga ballistic missile sa mga sensitive Israeli military sites. Eto po, kaya po, ito po ay nagmamarka ng, escalation o pagtindi ng, disruption dito naman po sa Red Sea shipping. Yan po ang latest. Okay. Tapos po, patuloy po yung pag-atake ng, Iranian forces dito po sa mga US bases, 'no? Sa ngayong araw po na 'to ay, yung US troops, major strikes sa US troops in Dubai. Tapos, nagpaulan din po o nagpasabog din po ng mga missile dito po sa Prince Sultan Air Base in Saudi Arabia na-injured po yung 12 US Service Marines. Okay, airstrike din po ay nagpatuloy dito po sa Tehran at Isfahan. Ito po ay sinagawa naman ng mga Israeli, na nagsabi po na sila po ay, nagkaroon din ng mga sunod-sunod na atake sa gitna po ng Tehran.
Ito po ay kanilang tina-target yung mga critical infrastructure sa loob o sa gitna po ng Iran, 'no? Sa gitna po ng, bansang Iran, sa Tehran mismo. Okey. Hmm. Tapos gano'n din po, patuloy rin po na, inaatake ng Iran, ng Israel ito pong, mga Hezbollah fighters dito po sa Lebanon. So far meron na pong 750 na pinaniniwalaang, napatay na Hezbollah fighters. Okey, gano'n rin po yung ceasefire, sa ceasefire proposals naman po, yung US po ay nag-present sa Iran ng, 15-point peace plan na kasama po rito yung, pagwasak, 'no, sa Iran's nuclear program at tsaka yung, pagbitaw, 'no, para daw po magkaroon ng, tinatawag nating, ceasefire ay dapat daw wasakin ng, Iran yung kanilang nuclear program at bitawan yung Strait of Hormuz. Na ito naman po ay, tinutulan ng bansang Iran. So, 'yan po at sinabi po ng Iran na ito ay unreasonable o hindi makatarungan at sila po ay nag-counter ng 5-point plan demanding reparations and security guarantees. So, dahil hindi po nagkasundo, hindi po pumayag yung Iran dito po sa proposal ng US na bitawan yung Strait of Hormuz at tsaka wasakin mismo yung nuclear, yung kakayahan nilang mag-develop ng mga nuclear weapons. Siyempre hindi po papayag ang Iran. Sila sa tingin nila sila yung nadehado dito, eh. Tapos sila pa rin yung, parang magsusuko ng kanilang mga paglaban, 'no? Parang ang tingin ng Iran, eh, defensive ang kanilang ginagawa dahil inunahan silang, bombahan ng US at Israel forces. Maraming salamat kay Mocha Mocha Princess na nagbigay sa atin ng $5 na pangkape. Okay, yan po ang balita rito sa giyera sa Middle East. So lumala po, nagkaroon na po ng kakampi ang, Iran, yung Houthi Yemen, rebels, rebels na nakabase po yan sa Yemen. Actually, dati na nilang kakampihan, eh, pero ngayon po kasi itong giyera na 'to, eh, talagang nagdeklara po 'tong Houthi rebels na panig po sila sa Iran at kagyat po nagpaulan ng sangkatutak na missile sa Israel. So, tignan po natin 'yan, 'no, mukhang, hindi na po mukhang tatagal pa po 'tong, giyera na 'to dahil po sa hindi pagpayag ng Iran sa ceasefire. Okay, back to Philippine ano tayo, Philippine political scene. Eto nga po, mainit pa rin po. Tignan niyo po, defensive pa lang po, nagpapaliwanag pa lang po itong mga congressman kay sa kampo ni BP Sara na ito ay ang ginagawa nila ay hindi fishing expedition, ito ay legal 'tong ginagawa nila. Eh, habang nagpapaliwanag, defensive na pagpapaliwanag pa lang sa mga tao na sinasabi nila na at may banat pa rin na bakit ayaw dumalo ni BP Sara, eh eto na po yung mga kaalyado ni BP Sara nasa Supreme Court na po. Hindi, kumbaga ang sinasagot pa lang nila yung atake sa kanila na, ah, fishing expedition. Na yung atake po sa kanila na wala kayong jurisdiction, hindi nyo dapat ginagawa yan, eh, nag-advance na po. Meron na pong mga kaalyado sa pangunguna po ni Torion, kung di ako nagkakamali. Kasama rin po si Degra dito, 'no, Attorney Degra. Mahusay pong abogado 'to, na pumunta na po sa Supreme Court.
nagpetisyon na po sa Supreme Court para ipatigil po 'tong ginagawa nila. Nag-i-schedule pa lang sila ng mga susunod ng mga iimbitahin, nanghihingi pa lang po ng mga papeles, meron na silang dapat sagutin. Hindi pa nga nila nasasagot yung fishing expedition, talagang matatabunan po, eh. Tapos habang nangyayari po 'to, unti-unti po, yung mga traditional media na hindi natin alam kung nagkukulang na ba sa maleta, unti-unti na rin pong kino-question itong, moves na 'to ng ano, ang pangunahin pong, question ng mga, traditional media rito, eh, kung diniklara niyo, nagbotohan na kayo ng sufficiency in form and substance, bakit hindi pa ibigay sa Senado, 'no? Ano pa yung ginagawa ninyo? Umaatake pa lang po sila diyan na bakit hindi nagpapakita si VP Sara. Ang layo na po ng atake ni VP Sara. Nasa Supreme Court na. Yung mga kaalyado ni VP Sara kino-question na sa Supreme Court. Ngayon, hindi pa po nakakagawa ng, script kung papaano nila babanatan yung fishing expedition. Wala pa po silang malinaw. Naroon pa lang po sila. Actually, ang binabanat po nila kay VP Sara, naroon pa lang sa hindi nagpapakita, eh. Advance na po ng ilang moves. Doon pa lang sila sa hindi nagpapakita, inaatake na ng mga vlogger at mga tauhan ni VP Sara, yun mismong ginagawa nila na, hearing, na mini trial. So, ang dami na nilang sasagutin. Naroon pa lang sila sa takot si VP Sara, naroon pa lang sila, akala ko ba bloodbath, bakit hindi nagpapakita? Tapos na po yung issue na yan kay VP Sara, eh. Naroon na po yung mga tauhan ni VP Sara, kino-question niya na, legal ba yung inyong paghihiring? Bakit kayo nagpi-fishing expedition? So sinasagot pa lang po nila kung bakit hindi fishing expedition yun, naroon na kaagad sa Supreme Court, pinatitigil na. Kaya maririndi po kayo habang si VP Sara tuloy-tuloy sa unti-unting pagpapakilala sa kanyang Senate slate. Doon kayo madudurog. Tuloy-tuloy na alam na ng tao na tatakbo si VP Sara, alam na ng tao na ang option natin sa kapalpakan ng gobyerno to ay walang iba kundi si VP Sara. Hindi po pwede na ang maging option natin ay kakampi pa rin ni Marcos. Hindi po pwede si Leni ang maging option natin. Bakit? Una, hindi pa nagdedeklara si Leni. Ikalawa, habang ang Davao ay bumibili ng bus. Ito po pagkakaiba. Habang ang Davao, ang mga Duterte sa Davao ay bumibili ng bus, si Leni, ang pinagmamalaki, sumasakay ng bus. Ang layo, di ba? Yung mga Duterte sa Davao, achievement na, eh. Ang laki ng kita, walang utang. Pag sinearch nyo po sa Google, what city in the Philippines yung walang utang, very prominent po, Davao City. Kasi hindi lang po walang utang, kasi yung Pasig wala na ring utang, eh. Pero wala naman silang kita katulad nung sa Davao. Ang Davao City, malaki po ang kita, pero hindi na nangungutang. Sila po, ngayon pa lang natatapos yung mga utang nila. Kaya kung pagmamalaki ng mga syudad ng Pilipinas na sila ay mayayaman, pero mayayaman sila pero may utang, daig sila ng Davao. Ang Davao, mayaman na, wala pang utang. Ibang uri po yun. Okay. Pero galing din po ang Davao City sa utangan, ha.
Mahirap pong umunlad ang isang siyudad o isang bansa 'pag wala kang utang, eh. Pero kung nawalan ka ng utang at maunlad pa rin yung lugar mo, yan po yung good governance na tinatawag. At marami pong kayang ipagmalaki ang Davao. Actually, nasa pagmamalaki na po sila, eh. Yung mga Duterte nasa pagmamalaki na, eh, 'di ba? Ngayon po lahat ng kapalpakan nito, ng gobyerno ngayon, hinahanap po natin yung Duterte leadership. Namamayagpag na po si BP Sara sa lahat ng survey, nariyan pa rin po sila sa pagsagot na hindi fishing expedition yung ginagawa nila. Wala pa po sila do'n sagot sa Supreme Court, Mahihina kasi sa mga utak niya mga yan, mahihina, eh. Tignan niyo yung mga trolls nila, yan po ang problema 'pag ang meron ka mga bayarang trolls. Ang kagandahan po sa Duterte, sa mga Duterte, ang mga vlogger po ng Duterte kayang mag-isip. Meron ding mga hindi meron din namang naghihintay lang din. Pero sangkatutak po sa mga vlogger ni Duterte, ngayon naganap. 'Pag nakita nila, napanood nila yung naganap, may reaksyon na agad. Ano pagkakaiba sa mga vlogger ng kalaban natin, mga dilawan at mga loyalistang vlogger? Maghihintay pa sila ng utos, maghihintay pa sila ng baba. Kaya kita nyo, ang sinasagot pa lang nila ngayon, takot si BP Sara. Putya, nasa Supreme Court na, eh. Yung yung mga attorney natin na kaalyado ni BP Sara, nasa Supreme Court na, eh. Ang sinasagot pa lang nila, hindi dumalo si BP Sara. Ang layo na. Ang dami na naganap. Bakit yun pa lang? Eh yun pa lang yung naibibigay sa kanilang script, eh. Ang script sa kanila, nananawagan ka ng bloodbath, ha? Nananawagan ka ng bloodbath pero ayaw mo naman dumalo. Yun pa lang, tingnan mo, pansinin niyo, dun pa lang sila. Samantalang yung moves ni BP Sara, naroon na sa Supreme Court. Kaya yung mga plano ninyo na ilalabas nyo si Madriaga, ilalabas nyo yung mga salin, ilalabas nyo. Naroon na sa Supreme Court ang labanan. Kayo nanghihingi pa lang ng salin, nanghihingi pa lang ng bank account, nanghihingi pa lang. Malayong-malayo na kayo. Eh papaano 'pag sinabi ng Supreme Court, itigil nyo yan? Hindi kayo korte. Senado lang ang may kapangyarihan na manghingi ng mga bank accounts. Senado lang ang may kapangyarihan na magsabpina ng mga records. O di sayang yung lahat ng mga ginawa nyo. Anyways, ang sabi naman po ni Zamora, yung congressman po ng San Juan, sabi ni Zamora, vice chair ng House Committee, meron naman daw silang numero na 1/3, 106. Meron pala kayong numero, bakit hindi nyo pa dali na yan sa plenaryo at tapos dali na sa Senado. May numero na pala, eh. Meron nga silang numero. Wala naman silang ebidensya. Yan lang yun. 'Di ba? Advance na advance. Naghagila pa lang kayo ng ebidensya, sinumbong na kayo sa Supreme Court. Tapos sasabihin, bakit unconstitutional? Sasabihin ni Chua. O yan, lumapit na naman sa Supreme Court. Sabi ni De Lima, dapat daw walang lapitan sa Supreme Court. Alam nyo kung ano ang dapat? Dapat nagtatrabaho kayo para sa bayan, hindi naghahanap kayo ng ebidensya labang kay BP Sara. Yan ang trabaho nyo. Pero hindi nga kami umangal sa ginagawa nyo, eh. Ngayon ayaw nyong lumapit si BP Sara sa Supreme Court. Bakit? Bawal ban lumapit si BP Sara sa Supreme Court? Itatama ko lang, hindi pa po yan yung legal team ni BP Sara. Si Torion pa lang yan. At mga kasama ni Torion. Hindi pa po yan yung mga legal team niya. Huwag kayong mag-alala. Noong nakaraan, si Torion tsaka yung legal team din ni BP Sara nag-question, eh.
'di ba? Kaya okey lang 'yan, talagang ganyan ang buhay. Tapos nakita ko kanina yung hiyawan, yung sigawan ng mga tao nung nagsasalita na si Mayor Baste. Ipagpalagay na natin sa hinaba-haba ng proseso, napagtagumpayan niyo. Tignan niyo ngayon ang nagaganap, yung mga senatoriables ni VP Sara sangkatutak na. Mamimili na lang siya ng 12. Punong-puno na, eh. Meron pang dating siyam, 'di ba? O yung 3 lang yung nanalo, ay hindi siyam. Duterte dati, 'di ba? Nanalo yung 3. So may 7 pa natitira. O dadagdagan mo na lang ng 5. Ay si Robin tatakbo. Di dadagdagan mo na lang ng 4. Kung tatakbo lahat ng tatakbo. Pero ako si Ipe, pwede nang hindi patakbuhin kasi ang dami. Ang dami ng magagaling, eh. Na pwedeng patakbuhin, eh. Kung tatakbo si Libiste, magandang patakbuhin niya si Libiste. Oh. Eto pa, tignan nyo mga kapatid, kung gaano sila kalate. Hindi naman lahat ng mga nasa House Committee on Justice, hindi naman po lahat yan ay kumbinsido na dapat silang mag-hearing, magkaroon ng mini-hearing. Pero natatalo lang sa boto si Rufus Rodriguez, di ba? Pero tignan po ninyo, ano purpose ninyo sa mini-hearing? Dalawa purpose nyo, di ba? Kung hindi man matuluyang ma-impeach o matanggal si VP Sara, sisiraan nyo na lang siya sa pamamagitan nila Madriaga, sa pamamagitan ng mga papeles na nakuha nyo kung saan-saan. Okay, eto ang tanong. Ihaharap nyo si Madriaga agad-agad para pansira kay VP Sara, di ba? Yan yung purpose nyo. Nariyan si Rufus Rodriguez, eh. Si Terry Ridon nga napapahiya kay Rufus Rodriguez. Baka umatin na rin pag meron ng hearing, pag nariyan si Madriaga, baka umatin na rin si Bong Suntay. Nariyan sila, eh, para questionin si Madriaga. Kung si Ridon nga, abogado na yun, abogado na yan si Ridon. Napapahiya pa kay Rufus Rodriguez pagdating sa mga batas-batas. Ang sabi, yung abogado ni VP Sara, bawal mag-cross-examine. Ang pwede lang magtanong ng clarificatory question yung mga miyembro ng House Committee on Justice, di ba? Okay, sila lang yung pwedeng magtanong. Ang tanong, so pwedeng magtanong si Rufus Rodriguez. Dyan pa lang, eh. Yari na kayo kay Rufus Rodriguez. Sa tingin nyo, hindi mapapalabas ni Rufus? Anong ayaw ni Rufus? Gawing testigo si Madriaga. Bakit? Sabi ni Rufus, polluted source. Hindi siya believe na gawin. Baka dyan pa lang sa inyo. Mahirapan na kayong maitawid si Madriaga. Nanunood ang mga tao. Tandaan nyo, ang isang taong nagsisinungaling, pwedeng mapalabas yan na nagsisinungaling sa pamamagitan ng mga tanong ng mga abogado. Diba? Sa madaling salita, mga kapatid, dun pa lang sa sarili ninyo, baka kayo mismo yung mataplaugan. Mabilaukan kayo dyan sa ginagawa ninyo. Gusto nyo siraan si VP Sara sa pamamagitan ni Madriaga? Baka hindi masagot ni Madriaga yung mga katanungan ng mga miyembro mismo ng committee nyo. Baka kayo ang mabalikan. Baka kayo mapahiya. Hindi ka baliktaran. Ganun pa man. Ipagpalagay na natin na nailusot niyan. Biglang sabihin ng Supreme Court, illegal yung ginagawa ninyong hearing. Yari na naman kayo. Next year na uli. Next year, election na.
Hindi niyo wala na kayong makukuha na na ano, pipirma diyan. Yari na naman kayo. Kasi binigyan niyo ng chance si VP Sara na lumapit sa Supreme Court. Ano yung sinasabi niyo na, hindi ba gusto ni VP Sara 'to? Utot niyo. Pero yun yung ikakatwiran nila, oh. Akala ko ba gusto niyo 'to na sumasagot kayo sa Supreme sa ano, tinanong niyo ba si VP Sara kung gusto niyang ma-impeach siya? Huwag niyong sabihin na gusto ni VP Sara yung ginagawa niyo. Katarantaduhan yan. Meron ba naman tao, Vice President, na gustong ma-impeach siya? Huwag niyo pong ikakatwiran yan. Niloloko niyo yung tao. Sasabihin niyo, di ba gusto ni VP Sara to? Tumusunod lang kami sa Supreme Court. Di ba gusto ni VP Sara tong ginagawa namin? Ma-impeach siya, gusto niyo ni VP Sara? Huwag niyo pong ikatwiran na gusto ni VP Sara yung ginagawa niyong impeachment. Ito po ang sabi sa inyo ni Attorney Topacio. Si Luis Tro, si De Lima, ang papangit. Yan po. Ganyan lang po ako. Wala nang kasunod eh. Meron pa pala. Ito. Yang si Sandanya, tabingi. Hindi na kami nagsasabi niyan. Ang papangit niyo daw. Si Sandanya, tabingi. Ang papangit ng sinasabi. Yun naman pala. Si Sandanya naman, tabingi. Ang katwiran. Naman pala eh. Huwag mo nang uulitin yung mga patawang ganyan. Yes, yo. Yes, yo. Tama na yung ganyang patawa. Huwag ka nang uulit ha. Okay. Kung sakaling naman po na nakalusot sila sa Supreme Court, kung sakali, sabi ni Zamora meron na kaming numero. Yun na nga. Sa inyo, may numero na pala kayo. Bakit hindi nyo pa dalhin sa Senado? Kaya lang nga, may numero sila. Ang problema, meron ba silang ebidensya? Kung walang ebidensya, di ba? Hindi nyo rin wala ring silbi yan. At saka, may ebidensya man kayo o wala. Ang tanong, meron ba kayong 16 na senador? May bilang ba kayo 16 na senador? Malamang wala. Kasi makawalo lang kami, okay na eh. Tignan nyo ha. Sino yung 8 namin? Robin. Si Bongo. Si Bato. Tapos syempre yung Estrada tsaka si JBRC to. 5 na kasi ayaw nila na impeachment dahil yung tatay nila. Karanasan ng tatay nila, di ba? Yung magkapatid na Cayetano, 7 na. Yung magkapatid na Villar, 9 na. Sino pa ba? Si Loren Legarda, mukhang makukuha pa rin. Kahit na hindi. Ay, si Subiri pala. 10. Si Subiri. Kahit na majority yan, ayaw niya ng impeachment kay VP Sara. Kasi taga Mindanao siya eh. At least may 10 na kami. Hindi pa rin kayo makakalusot kasi kinakailangan ninyo 16. Kung may 10 na kami, di 22 ay 12 na lang ang natitira sa inyo. Ngayon, so mahirapan pa rin kayo sa Senado. Kung sakali talaga, no? Talagang sinuwerte kayo, may napabaliktad kayo. No? Umaliktad kung sino man. Nagkaroon kayo ng 16 na senador. Sinuwerte kayo. At hindi na pwedeng tumakbo si VP Sara. Natanggal nyo sa pwesto. At hindi na pwedeng tumakbo. Nakita nyo ba kung gaano kapopular si Basti? Sa tingin ba ninyo, pag napatalsik ninyo si VP Sara,
Sa tingin ba ninyo yung mga Duterte supporters hindi kami mananawagan na tumakbo si Baste Duterte? Alam nyo mga kapatid, marami siguro sa inyo hindi pa naririnig na mag-speak si Baste, hindi pa nakikita kung gaano kagaling si Baste. 'Pag nag-speech si Baste, real talk po, pumikit kayo para niyong naririnig si Duterte, si Tatay Digong. Kaboses, kaporma, baka talagang mapasikat niyo lang si Baste 'pag naging presidente, si VP Sara puwede nang tumakbo sa susunod. Kaya lahat po pag-aaksayan ng oras, eh. Tinataya ninyo lahat ng basket, kumbaga inilalagay niyo lahat ng itlog niyo sa iisang basket. Ang nakakalimutan niyo, handang-handa na si VP Sara, mga kaalyado niya, mga supporters niya, handang-handa na kami lahat para sa 2028 election. Wala kaming pakialam diyan sa impeachment. Alam na namin alam na ng mga abogado ano sabi ni VP Sara. Di ko iniintindi ang impeachment. Kaya siya nag-hire ng magagaling na abogado. Pinaubaya niya na sa mga abogado niya yan. Hindi niya na iniintindi yang impeachment dahil paubaya niya sa mga abogado niya. Magtatrabaho na lang siya. Iikot at iikot siya. At siya po ay makikita niyo na nagtatrabaho na Vice President. Partida, wala pang media coverage yan. Partida, ang nagko-cover lang sa kanya mga social media lang. Pero araw-araw, eh. Ang kagandahan po, dahil sa kagagawan ninyo, mga traditional mainstream media, dahil din sa inyong kagagawan, unti-unti nyo nang ina-isolate yung mga tao sa inyo. Hindi na naniniwala. Mas pinaniniwalaan pa yung mga vlogger. Mas pinaniniwalaan pa yung social media kaysa sa mga balita ninyo. Yan ang totoo. Kaya wala yan, mga sinasabi nila sa mainstream media. Maapektuhan kayo kung mahilig kayo alam nyo po ang algorithm. Kung ano ang lagi mong pinanonood, yun po ang ibibigay sa'yo. Kung maka-Duterte ang lagi mong pinanonood, panay Duterte ang ang problema kasi, lunod na lunod 'tong mga dilawan, mga loyalista sa algorithm nila. Eh, kayo-kayo din yan, eh. Ang tawag nila diyan echo chamber. Kayo-kayo lang din yan, eh. Akala nyo ang lakas-lakas nyo dahil lahat ng napapanood nyo, pabor sa inyo, anti-Duterte lahat. Algorithm po yan ng YouTube, algorithm po yan ng social media. Ang labanan po, may kakayahan ba kayo na magparally ng 150,000 katulad ng rally ngayon? Minimum. Minimum po yan. Alam nyo ba, kunwari, sipagan ni VP Sara, pag nagpunta siya sa iba't ibang bansa, kala nyo ba hindi dudumugin niya? Sa Hong Kong na lang, yung huling rally ni Tatay Digong dun, eh. Nakita nyo sana kung gaano karami yung tao ron. Kung gaano karami yung tao sa labas ng stadium. Napakarami. Kaya yan, kayo lahat very busy. Busy kayo lahat sa paninira kay VP Sara, pero si VP Sara advance na. May mga programa na siya sa gobyerno. Si VP Sara, unti-unti nang kinukumpleto yung slate niya sa senatoriables. Sabi niya nga, nanliligaw na siya ng Vice President, eh. At alam natin na may ideya na tayo kung sino yung Vice President.
Kaya hindi na rin tinatantanan ngayon si Marcoleta, eh. Tignan niyo naman, si Marcoleta, oh, siya lang po yung may sense dun sa mga senador ngayon, eh. Siya lang po yung nagko-question na bakit ang taas ng ano. Ngayon si Ramon Ang, nagsasalita si Ramon Ang ngayon na hindi raw sila magsasamantala. Di ka pala magsasamantala, bet ang taas ng presyo ng Petron. Minimum minimum na estimate po yan yung 150. At least daw eh, at least 150. Sabihin, pwedeng mas dumami pa. Parang mga malalaking rally na yung kay BP Sara, lahat ng pagtitipon eh, di ba? Parang rally na sa presidential eh. Samantalang sila, busy pa rin sa paninira kay BP Sara. Hindi pa rin sila nakakapag-promote ng presidential nila dahil wala pa rin silang presidential. Yang mga dilawan, kokonti na nga sila, hindi pa magkasundo kung sino kay Kiko, Pam, Tenny, at saka si Risa. E paano yung mga loyalista? Kakampi ba sa inyo yan? Paano yung mga Remulla? Paano yung mga Tulpo? Putan, dami yung pambato. Eh kahit nga magsama-sama kayo eh, hindi pa rin kayo aabot sa boto ni BP Sara eh. Tingin tayo ng mga ano, mga sinasabi ng mga tukmol na 'to. Ayon po kay Joel Chua, the petition only confirms, petition po sa Supreme Court the petition only confirms our suspicion from the very, very beginning that the VP's Vice President is afraid of a full-blown trial in the Senate, contrary to her claim that she wants a bloodbath. Kita nyo na? Bloodbath pa rin sila, di ba? Okay, ang tanong ko sa inyo, Chua, gusto nyo na pala ng full-blown trial eh. Sabi ni Zamora, meron na kayong numero. Eh bakit pa kayo, ano pang ginagawa nyo riyan sa House Committee? Hindi na nga kayo pinapansin ni BP Sara eh. Di ba? Bakit hindi nyo pa idiretso sa Senado? Hindi po takot si BP Sara. Handang-handa na nga yung legal team niya. Hindi nga kayo pinapansin eh. Pauso kayo. Yung petition daw, confirm po na ayaw daw ni BP Sara para. Kita nyo yun na naman dialogue nila. Takot si BP Sara. Takot si BP Sara. Talaga? Takot? O baka kayo takot sa Senate? Si BP Sara pala takot eh. Ang tagal na naghihintay namin sa Senado. Bakit ayaw nyong ipasa na sa Senado yan? Kayo ang takot sa Senado. Alam nyo kung bakit kayo takot, Chua? Kasi wala kayong ebidensya eh. Kaya nga kayo nanghihingi ng bank account, kaya nga kayo nanghihingi ng mga salin eh. Sabihin nyo, may ebidensya kayo. Di ipasa nyo na sa Senado. May numero na kayo. Ano pa hinihintay nyo? Tapos magbibintang kayo na takot. Utot nyo. Okay. Sabi ni House Justice Panel Zamora, mayroon na raw, we have the numbers. Dali na sa Senado, may numero na pala kayo. Diba? May numero na, ayaw pandalin sa Senado. Okay, yan lang po ang ating topic. Pwede na kayong magtanong, magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Yan. Ito, may sasagutin pa pala tayo isa. Ito sabi, yung BP ka ng Pilipinas tapos magpapa-interview ka kay Banat Bay. Angkol. Ang alam mo, Angkol,
Tangengot ka. Yung, ibalik sa ano yun, ano yung programa na yun, ibalik sa masa ano, ibalik ang tapang at malasakit. Programa po yan ni BP Sara, 'di ba? Si Banat Bay co-host lang niya, Banat Bay tsaka si Boss Dada. Mga co-host lang po yun ni BP Sara. Program po yan ni BP Sara sa SMNI, for your information. Naintindihan mo? Kay BP Sara po yan. Parang si Lenny, may programa siya dati sa radyo. Merong nagtatanong sa kanya, anong pangalan nun? Eli, yung si Eli. Si Tatay Digong, yung, ano yung programa ni Tatay Digong? Yung nag-i-interview sa kanya si Pastor Quebuloy. Hindi niyo ba naiintindihan yun? Napakasimple. Pautak biya talaga 'tong mga tayo. Oh, asan na ngayon si Lovely? Nami-miss ko na si Lovely, at tapos na, wala na ba masabi si Lovely ngayon? Ah, wala nang pumapatol na ano, wala nang pumapatol sa paghamon ni Lovely ng debate. Binitawan niyo naman kaagad. Isa lang ba dialogue nung ano, nung Lovely? Ayan, nariyan din pala, oh, si Swanson. Dumalo rin pala. Ang dami palang dumalo. Nariyan din si Yes Yes Show. Kaya pala may pic. Tanungan portion na po tayo.